Sa asul at payapang karagatan, ang mga higanting isda tahimik na bumabaybay. Dito natin kasi team na tinamaan ng sinag ng araw. Bilis! Ang laki! Sila raw ang gentle giant. Malaki pero maamo. Kapag panahon ng tag-init, madalas silang nasisilayan na paikot-ikot sa ating karagatan. Makakatagpo ka raw ng isang isda na kahawig ng itsura at marka ng mga butiki. Ang isdang ito malalaki at pwedeng umabot ng 40 talampakan o kasing laki ng isang bus. Ito ang mga tiki-tiki o butanding o sa English, whale sharks. At ito ang pinakamalaking isda sa mundo. Sa Tagbak Marine Park sa baybayin ng Liloan, Southern Leyte, pwede raw masilayan ang mga ito. So makakasama natin dito si Eugene. Ikaw yung una nakakita ng mga whale shark dito, no? Kaya tayo naghanda ng ganitong kaaga eh. Kasi ganitong oras daw nagpapakita yung mga butanding. Isang saglit pa, isang palitpik ng tiki-tiki ang aming namataan. Ayun. Dito natin kasi team na tinamaan ng sinag ng araw. Ilang kumistap, no? Around 15 feet yung haba lang. Paikot-ikot lang siya dito sa lugar, nag-iisa. Pagbaba ko doon sa bangka, naandun na siya agad sa harapan ko. Bilis! Ang laki. Akala ko around mga 15 feet lang yung haba. More, mga 20-25. Just glides very slowly, gracefully underwater. Pero sobrang bilis. Nakunan din natin ang spot patterns ng tiki-tiki. Para itong fingerprints nila. Walang katulad ang bawat spot pattern ng whale sharks. Ang mga tiki-tiki, tinatawag ding gentle giants dahil sa kanilang malaking pangangatawan at mabagal na paglangoy. Para makilala ang nakunang tiki-tiki, ipinadala namin ang kuha nito sa Wild Book for Whale Sharks database. Dito, nalaman namin na ang unang tiki-tiki na aming nakita ay isang adult male whale shark na unang nakunan sa Southern Leyte. Siya si P1509. Ano mang laki ng kanyang bibig, ang kanyang pagkain, filtered. Dahil maliliit na organismo o planktons lang ang kinakain nito. Isa yun sa mga indications na madaming odyap dito sa lugar. Sa aming pag-aabang, dumating din ang isang butanding na walang dorsal fin o palitpik. Ito raw si putol. Ang nag-iisang tiki-tiki na putol ang palikpik at kilalang lumalapit sa mga bangka. Mahirap siya habulin kasi mas malaki. But, kitang-kita mo yung distinct na putol dun sa kanyang dorsal fin. Kadalasang shark feeding at pagsabit sa propeller ng bangka ang sanhi ng pagkamu. Sa bisa ng Municipal Ordinance No. 217, ginawang Marine Reserve o no-take zone na bawal mangisda sa loob ng Tagbak Marine Park. Paraan ito para mas maprotektahan ang mga dumadaang tiki-tiki roon. Sa ngayon, marami pa tayong hindi alam kung bakit sila nandito. Hanggang kailan sila dito.
Pero ang maganda niyan, meron na tayong mga pagbabasihang impormasyon kung paano natin dapat i-observe so that we will not harm them or we will not disturb their feeding practice. Sa kasalukuyan, bukas sa publiko ang Tagbak Marine Park bilang isang tourist spot. Sa kabila nito, nananatiling endangered o nanganganib na mawala na ang bilang sa wild. Ayon sa International Union for Conservation of Nature or IUCN, bumaba ang kanilang populasyon dahil sa overfishing, hunting, at minsan aksidente silang nahuhuli ng fishing gears. May ilang pagkakataon din na ang mga butanding tinatamaan ng mga propeller. Sa bayan ng Pintuyan sa Leyte rin, nakarating din ang mga butanding. Ang mga turista rito, sila ang madalas inaantay. Challenging naman ito. Takas ng ulan, takas ng alon. Pero sana makita pa rin natin yung pinunta natin dito sa Ampat. The last time na pinuntahan ng Born to be Wild itong lugar na ito, noong 2018 kung saan kasagsagan ng turismo, ang daming taong pupunta, this is a place to go kapag naandito ka sa area na ito. Kasama ang mga spotter, nagpasya kaming pumalaot. 30 minuto na kaming nakaabang pero wala pang tiki-tiki ang nagpapakita. Maya-maya pa, mula sa kuha ng drone, isang malaking anino sa tubig ang aming natanaw. Meron nasa ilalim. Ready? Napakalaki niya, no? Siguro around 20 feet, 25 feet ang length niya. It was swimming gracefully doon sa ilalim ng tubig. Talagang nakakatuwa. Ang gentle giant, malayang lumalangoy. Namuna namin na umaangat ito sa tubig. Paraan nila ito para mapanatiling balanse habang nangihinay sa dagat. Isa pang butanding ang dumating at tila punta ito sa amin. Sa ganitong pagkakataon, mahalagang maging kalmado habang nananatili ang distansya rito. Isa lang yung nakita natin na after a while naging dalawa na, no? And the other one's bigger than the other. So yung isang butanding, may kasama siyang lumalangoy, no? May mga remoras na nandoon sa ilalim niya. Yung mga remoras are known to, opportunistic commensalism. Isa lang yung, siya lang yung nakikinabang. It gets a free ride from the butanding. Mula buwan ng Nobyembre hanggang Mayo ang pagbisita ng mga butanding sa Pilipinas. Ang pinakamataas nitong bilang na itatala tuwing Marso hanggang Mayo o panahon ng tag-init. 2008 pa naglabas ng ordinansa ang Pintuyan para sa ligtas at ethical na whale shark watching. Isa rito ang mahigpit na pagbabawal sa pagpapakain sa mga ito. Hindi rin pinapayagan ang paghahawak at pagsakay sa butanding. Ang mga bangka, bawal din ang may malaki at mahiingay na propellers. Ang mga naglalaking isda, may panahon lang kung kailan dumarating at dumadaan sa ating karagatan. Kaya mahalagang pangalagaan na may ligtas silang ruta na malaya nilang babalik-balikan.
Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.